Pinipigilan ni Alena ang kanyang hininga. Nakadapa sa malamig at matigas na sahig na yari sa Nara sa ilalim ng malaking kama. Halos hindi niya mapigilan ang pagtawa. Ang puting bestida pangkasal na hindi pa niya napapalitan mula sa seremonya ay tila isang ulap na nakapalibot sa kanya. Ang kanyang belo ay sumabit sa mga spring ng kama sa itaas ng kanyang ulo. Kung makikita ako ni Marco na ganito. Para akong isang maliit na anghel na gumagapang mula sa ilalim ng kama. Baka atakihin siya sa puso. Naisip niya. Habang ini-imagine ang kanyang bagong asawa na papasok sa silid. Hahalughugin nito ang bawat sulok. Tatawagin ang kanyang pangalan na may pag-aalala. Hanggang sa bigla siyang lumabas at sumigaw ng sorpresa! At magtatawanan sila hanggang sa maiyak. Tulad noong dati. Noong mga panahong iyon. Iba si Marco. Masayahin. Walang inaalala. May nagniningning na mga mata at nakahahawang tawa. Dati. Sumusulpot siya sa ilalim ng bintana ni Alena tuwing hating gabi. May dalang gitara at kinakantahan siya ng harana. Hanggang sa magsimula ng sumigaw ang mga kapitbahay. At magbanta na tatawag ng barangay tanod. Lalabas si Alena na nakapajama at sinelas na kuneho. At tatakbo silang palayo na humahagikik na parang mga teenager. Kahit na pareho na silang lampas 30 anyos. Umigik ang pinto. Ngunit sa halip na mga pamilyar na yapak ng kanyang asawa. Narinig ni Alena ang katangian-tanging lagutok ng takong ng kanyang biyenan. Pumasok si Aling Zenaida sa silid na may aura ng kapangyarihan na lagi niyang dala. Na para bang ito ang kanyang teritoryo. Ang kanyang kaharian kung saan siya ang ganap na reyna. Rina. Nandito na ako sa bahay. Sabi niya sa kanyang telepono. Umupo siya ng may katiyakan sa gilid ng kama kung saan nagtatago si Alena. Umungol ang mga spring. Napilitan ang nobya na lalong idikit ang sarili sa sahig. Hindi. Hindi naman. Ang babae ay naging napakaamo. Sobra pa nga sa inaasahan ko. Masasabi ko. Sabi ni Marco. Halos ulila na raw siya. Na ang tatay niya ay isang hamak na inhinyero lang sa isang planta. Isang kahig. Isang tuka. Ako mismo ang pumunta para tingnan ang lugar niya. Isang barong-barong sa isang lumat-bulok na gusali sa may Quiapo. Isang kahihiyan. Tunay nga. Pero ngayon, may alas na ang Marco ko. Naramdaman ni Alena na nanlamig ang kanyang dugo. Maamo. Ulila. Ang kanyang ama ay isang inhinyero. Ngunit hindi lang basta-basta. Siya ang pinuno ng disenyo sa San Miguel Defense Systems. Isang kumpanya sa industriya ng depensa. Isang taong mapagkumbaba na hindi kailanman nagmayabang sa kanyang posisyon. Ang apartment sa lumang gusaling iyon ay pag-aari ng kanyang yumaong tita Clara. At pinanatili ito ng kanyang ama para sa mga sentimental na dahilan. Dahil doon ito lumaki. Sa katotohanan, nakatira sila sa isang maluwag na 3-bedroom condo sa Giz. Hindi lang naramdaman ni Alena ang pangangailangang ipagyabang ang anuman sa mga iyon. Sa kanyang magiging biyenan. Naiintindihan mo. Rina. Simple lang ang plano. Patuloy ni Zenaida. Narinig ni Alena ang tunog ng lighter. Nangako si Marco sa kanya na tumigil na sa paninigarilyo ang kanyang ina 10 taon na ang nakalilipas. Magsasama sila ng 6 na buwan. 1 taon siguro pinakamatagal. Pagkatapos, magsisimula si Marco na sabihing hindi sila magkasundo. Gagampanan ko ang aking papel.
Sasabihin kong hindi ako nirerespeto ng manugang ko. Sinasagot-sagot ako. Hindi marunong magluto. Ang bahay ay isang gulo. Alam mo na. Ang karaniwang drama. Magkakaroon sila ng maayos na hiwalayan at ang kondo na nakapangalan sa kanya ngayon. Siyempre, hahabulin namin sa korte. Si Marco ang naglabas ng pera. Nasa amin lahat ng resibo. Bukod pa roon, hindi lalaban ang babae. Ano ang magagawa ng isang probinsyana laban sa atin? Plano na naming lahat ni Marco. Muling tumunog ang telepono ni Zenaida. Hello. Marco. Anak. Nasa kwarto mo ako. Hindi. Wala dito ang bago mong asawa. Siguro'y lumabas para magdiwang kasama ang mga kaibigan niya. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya makakatakas ngayon. Nasa daliri na niya ang singsing. Nasa sertipiko na ang selyo. Tapos na ang usapan. Ibon na nasa hawla. Tandaan mo lang ang pinag-usapan natin. Walang kahinaan mula sa unang araw. Kailangan niyang maintindihan kung sino ang nagpapatakbo ng bahay na ito. At huwag na huwag kang bibigay sa kanyang mga munting luha o pagtatantrums. Pare-pareho lang sila. Bigyan mo ng 1 pulgada. Kukunin nila ang 1 milya. Mag-ingat sa pagmamaneho. Anak. Magtatagal pa ako ng kaunti. Maninigarilyo muna ako. Bubuksan ko ang bintana para hindi mangamoy ang usok sa lugar. Ayokong magsimulang magreklamo ang munti mong asawa. Nakahiga si Alena sa ilalim ng kama. Ramdam ang pagguho ng mundo sa kanyang paligid. Nanginginig siya. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagkakanulo, galit, at pandidiri. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay isang manloloko. Kasabwat sa plano ng kanyang ina na pagnakawan siya. At ang mga senyales ay laging nariyan. Naalala niya kung paano iginiit ni Marco na ang kondo ay dapat ipangalan lamang sa kanya. Mahal. Mas madali sa papeles at para mas panatag ka. Sa'yo yan. Sabi nito. Hinalikan siya sa noo. At siya, ang hangal, ay naniwala. Naalala rin niya ang mga mausisang tanong ni Zenaida tungkol sa kanyang pamilya. At ang nanay mo, wala ka na bang ibang natitirang kamag-anak? Naku! Kawawa naman. Ang kawawang munting bata. Ang mga tinging iyon, na inakala ni Alena na pagmamahal, ay purong pagkalkula pala. Ang malamig na pakiramdam ng isang mangangaso na sinusukat ang kanyang biktima. Tumayo si Zenaida mula sa kama. Naglakad-lakad sa silid at huminto sa harap ng salamin. Huwag kang mag-alala. Rina. Pasensya lang. Tiniis ko ang yumaong asawa ko sa loob ng 30 taon. Hanggang sa wakas ay bumigay na rin siya. At ngayon, ang bahay, mga ari-arian, at mga account ay akin na. Akala niya, isa lang akong probinsyana na marunong lang magluto ng sinigang. Hayaan nating maniwala rin ang isang ito. Mas mabuti. CJ. Mahal. Tatawagan na lang kita. Bukas ko na ikukwento kung paano naganap ang unang gabi ng mga bagong kasal. Kung magkikita pa sila. Iyon ay kung nagpakawala siya ng isang masamang tawa at umalis ng silid. Nanatiling hindi gumagalaw si Alena sa loob ng mahabang panahon. Takot na gumalaw. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang gumapang palabas.
Umupo sa sahig at niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang bestida ay puno ng alikabok. Ang belo ay punit. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang magpasya kung ano ang gagawin. Ang una niyang naisip ay kunin ang kanyang mga gamit at umalis kaagad. Nakabestidang pangkasal sa gitna ng gabi. Ngunit may bagong gumising sa kanya. Isang malamig na determinasyon. Hindi. Mga mahal. Nagkamali kayo ng kinalaban. Bulong niya. Habang tumatayo. Sa kanyang purse pangkasal ay ang kanyang cellphone. Mabilis na binuksan ni Alena ang voice recorder app. Sa kabutihang palad, nagawa niyang simulan ang pag-record. Nang marinig niya ang mga yapak ng kanyang biyenan. Noong una, gusto niyang makuha ang reaksyon ni Marco sa kanyang biro. Ngayon, mayroon siyang alas sa kanyang manggas. Ngunit hindi sapat ang isa. Kailangan niya ang buong baraha. Mabilis siyang nagpalit ng maong at sweater. Itinago ang bestida sa aparador at umupo sa harap ng kanyang laptop. Matatagalan pa bago bumalik si Marco. At balak niyang gamitin ng maayos ang oras. Ang unang tawag ay sa kanyang ama. Sa kabila ng hating gabi na. Agad itong sumagot. Prinsesa. Bakit gising ka pa? Gabi ng kasal mo at tumatawag ka sa akin. Sabi nito na may halo-halong pagmamahal at pag-aalala. Tatay. Kailangan nating mag-usap ng seryoso. Naaalala mo ba na inalok mong ipangalan sa akin ang parte mo sa kumpanya? May ilang segundong katahimikan. Alena. Anong nangyari? May ginawa ba sa'yo ang gagong yon? Tay. Wala pang nangyayari. Pero kailangan ko ng garantiya. Pwede ka bang pumunta sa notaryo bukas ng umaga? Siyempre. Anak. At ililipat na rin natin sa pangalan mo ang kondo ni Tita Clara mo. Nakahanda na ang mga papeles. Salamat. Tay. Ipapaliwanag ko ang lahat mamaya. Hindi na kailangan. Noong una kong makilala yang si Marco. Alam kong oportunista siya. At ang nanay niya. Kalimutan mo na. Pero hindi ka nakinig sa akin. In love ka kasi. Hindi pala. Tay. Hindi pala. Ang sumunod na tawag ay kay Celia. Ang kanyang matalik na kaibigan at abogada. Celia. Pasensya na sa tawag ng ganitong oras. Kailangan ko ng konsultasyon. Kung ang isang kondo ay nakapangalan sa akin at binili ko bago ang kasal. May karapatan ba ang asawa ko dito? Alena. Anong nangyayari? Iniisip mo na ba agad ang diborsyo? Ngayon lang ang kasal. Celia. Sagutin mo na lang. Kung binili ko bago ang kasal at sa pangalan ko lang. Iyon ay separate property. Maaari lang siyang maghabol ng kahit ano. Kung mapapatunayan niyang namuhunan siya sa mga renovation o pagpapabuti. Bakit mo na itanong? Ipapaliwanag ko bukas. Pwede ka bang dumaan sa bahay bandang 10:00? Siyempre. Day. Kapit lang. Malakas na sumara ang pinto. Bumalik na si Marco. Alena. Nasaan ka? Mahal. Nilibot ko ang kalahati ng Maynila para hanapin ka. Sabi niya sa nag-aalalang boses. Bagaman naririnig na niya ngayon ang kasinungalingan sa likod nito. Bumaba si Alena sa hagdanan. Sinusubukang magmukhang kalmado. Hi. Mahal ko. Nag-aayos lang ako ng kaunti at nagpalit na ako ng damit.
Niyakap at hinalikan siya ni Marco. At kinailangan ni Alena ng malaking pagsisikap para hindi lumayo. Bakit ang lamig mo? Ginaginaw ka ba? Pagod lang ako. Matulog na tayo. Bukas. Mabigat ang araw. Mabigat? Nakabakasyon tayo ng 2 linggo. Pero bago ang kondo. Kailangan nating ayusin. Siya nga pala. Nandito ang nanay mo kanina. Hinahanap ka. Ang nanay ko. Para saan? Tumingin ang boses ni Marco. Hindi ko alam. Nasa banyo ako. Narinig ko lang ang pinto. Baka nag-iwan siya ng regalo. Pumunta sila sa kama at agad na nakatulog si Marco. Si Alena naman. Nakahiga doon na dilat ang mga mata. Nagpaplano. Mayroon siyang 2 linggong bakasyon para ayusin ang lahat. Sa panahong iyon, kailangan niyang mangalap ng ebidensya. Protektahan ang kanyang mga ari-arian. At turuan ang mga walang hiyang iyon ng leksyon na hindi nila malilimutan. At alam na alam niya kung paano ito gagawin. Kinaumagahan. Ginising siya ni Marco ng isang halik. Magandang umaga. Ginang Ramos. Bulong nito. Halos itama siya ni Alena. Vargas ang nasa pasaporte ko. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Magandang umaga. Gusto mo ng kape? CJ. At omelette kung hindi masyadong abala. Sabi ng nanay mo. Mahusay ka raw magluto. Halos matawa si Alena. Kahapon. Sinabi ng parehong ina sa kaibigan nito. Na hindi marunong magluto ang kanyang manugang. Siyempre. Mahal. Maligo ka na. Ihahanda ko ang almusal. Habang naliligo si Marco. Humuhuni ng isang pop song. Binuksan ni Alena ang recorder ng kanyang telepono at itinago ito sa gitna ng mga lalagyan ng pampalasa. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang pakete ng pre-made pancakes mula sa freezer. Ininit niya ang mga ito sa microwave. At inihain na may kasamang whipped cream at jam. Nagpasya siyang huwag nang gumawa ng omelette. Bilang prinsipyo, maaari siyang makontento sa kung ano ang nakuha niya. Wow! Pancakes! Ginawa mo iyan ng ganito kaaga? Lumabas si Marco mula sa banyo na nakaroba. Pinupunasan ang basang buhok. Para lang sa iyo. Sagot ni Alena na may ngiti. Umupo siya sa mesa. Kumagat. At sumimangot. Ang word. Medyo makunat. Bagong recipe yan. Low fat kasi. Kalmadong sagot niya. Habang nagsasali ng kape. Ah. Ganoon ba? Uy. Naisip ko lang. Paano kung isama mo ako sa papeles ng kondo? Alam mo na. Para maasikaso ko ang mga bagay-bagay sa Homeowners Association o mga pagkukumpuni. Huminga ng malalim si Alena habang humihigop ng kape. Sinadya niyang patagalin ang sagot. At bakit mo naman kailangan yun? Kaya kong asikasuhin ang lahat. O sa tingin mo hindi ko kaya? Hindi. Siyempre kaya mo. Pero, alam mo na. Ako ang lalaki. Ang haligi ng tahanan. CJ. Mahal. Pag-usapan natin yan mamaya. May lakad ako kasama ang isang kaibigan ngayon. Sinong kaibigan? Naging kahina-hinala ang tono niya. Si Celia. Kilala mo siya.
Matagal na kaming nagbabalak magkita. Ah, siya. CJ. Pero huwag kang magpapagabi. Darating si Mama para sa hapunan. Magluto ka ng masarap. Umiti si Alena. Siyempre. Mahal. Ano bang gusto ng nanay mo? Kumakain siya ng lahat. Pero galingan mo. Mahalaga ang unang impresyon. Kung alam lang ni Marco ang impresyon na nagawa na ng kanyang ina, malamang ay mabilaukan siya sa kanyang pancake. Ngunit tumango lang si Alena. Gagawin ko. Pagkaalis ni Marco, na di umano'y makikipagkita sa kanyang mga kaibigan. Bagamat sigurado siyang tumatakbo ito sa kanyang ina para i-report ang progreso ng plano sa diborsyo. Tiningnan ni Alena ang kanyang telepono. Ang recording ay perpekto. Malinaw. Lalo na ang bahaging sinabi niyang siya ang haligi ng tahanan at ang kanyang karapatan sa kondo. 10:00. Dumating si Celia. Isang babaeng maputi at may mga pekas. May dalang folder ng mga dokumento. CJ, sabihin mo sa akin anong sunog ang kailangan nating apulahin. Pinatugtog ni Alena ang recording mula kagabi. Nakikinig si Celia. Nanlalaki ang mga mata. Diyos ko. Alena. Ito'y malinaw na panloloko. Pwede natin silang idemanda. Pwede nating. Pero hindi lang ako basta gustong magdemanda. Gusto kong matuto sila ng leksyon habang buhay. Ayan. Lumabas na rin ang Leona. Lagi kong sinasabi na masyado kang mabait. Tingnan natin kung ano ang mayroon tayo. Isang recording ng biyenan. Isa pa ni Marco. Ang kondo ay nasa pangalan mo. Pero siya ang naglabas ng pera at may mga resibo. Teka lang. Formal siyang naglabas ng pera. Pero sa totoo lang. Akin yun. Naaalala mo yung trust fund na ginawa ni tatay para sa akin noong mag-18 ako. Malaki na rin ang naipon doon. Ibinigay ko ang perang iyon kay Marco. Diumano'y para sa isang bagay na para sa aming dalawa. Pero winidraw niya ito in cash na para bang sa kanya. At parang sa teatro na inabot sa cellar sa harap mismo ng nanay niya. Wala akong inisip na masama. Akala ko gusto lang niyang magpasikat sa kanya. At ang transfer mula sa account mo papunta sa kanya. Siyempre. Lahat ay dumaan sa bangko. Perpekto. Iyan ang ating matibay na ebidensya. CJ. Makinig ka. Inilatag ni Celia ang mga dokumento sa mesa at sinimulang ipaliwanag ang plano. Una. Ilipat mo lahat ng pera mo sa mga account na hindi alam ni Marco. Pangalawa. Gawing formal ang iyong parte sa kumpanya ng tatay mo. Pangatlo. Mangalap pa ng ebidensya. At higit sa lahat. Huwag kang magpahalata. Umarte ka na parang isang kaibig-ibig na asawa hanggang sa handa na ang lahat. Tumunog ang doorbell. Dumating ang kanyang ama kasama ang notaryo. Si Mang Cardo ay mukhang kalmado at matatag gaya ng dati sa mga mahihirap na sandali. Magandang umaga. Celia. Alena. Dinala ko si Attorney Miller. Siya na ang bahala sa lahat. Ang notaryo. Isang lalaking may kulay abong buhok na nakasuot ng plansadong suit. Inilagay ang mga dokumento sa mesa. Kung gayon, formal nating gagawin ang donasyon ng 49% ng shares sa Vargas Engineering. At ang paglipat ng ari-arian sa Republic Avenue 245.
Tama ba? Tumango si Alena. At itong isa pang dokumento. Idinagdag ng kanyang ama. Habang naglalabas ng isa pang folder. Ay isang power of attorney para pangasiwaan ang natitirang 51%. Sakaling ako'y pansamantalang hindi makakilos. Para lang sigurado. Habang pinipirmahan ang mga papel. Isinama ng kanyang ama si Alena sa isang tabi. Ngayon, sasabihin mo ba sa akin kung ano ang nangyayari? Pinatugtog ni Alena ang recording para sa kanya. Nakikinig ang kanyang ama sa katahimikan. Tumitigas ang kanyang mukha sa bawat segundo. Mga demonyo. Bulong niya. Sa wakas, sa pagitan ng nagangalit na mga ngipin. Tay, huwag kang makialam. Ako na ang bahala rito. Alam kong kaya mo itong mag-isa. Mana ka sa nanay mo. Malakas at determinado. Ipagmamalaki ka niya. Pero kung kailangan mo ng anuman, nandito lang ako. Pagsapit ng gabi, handa na ang lahat ng dokumento. Nailipat na ang pera sa mga bagong account. At si Alena ay may planong perpektong nakalatag. Ang natitira na lang ay isagawa ito. Pumunta siya sa grocery para bilhin ang kailangan niya para sa hapunan. Kumakain si Zenaida ng lahat. Perpekto. Naisip niya. Kakainin niya ang lahat. Bumili siya ng menudensya ng manok para sa sabaw. Kanin. Margarina sa halip na mantikilya. At may espesyal na kasiyahan. Isang lata ng expired na corned beef. Sabi niya hindi ako marunong magluto. Tingnan natin. Pagbalik sa kondo. Nagsimula siyang magtrabaho. Inihanda niya ang sabaw. Na may maraming dahon ng laurel at paminta para maging maanghang. Ang kanin ay sinobrahan niya sa luto hanggang sa magmukha itong pandikit. Hinalo niya ang dilatang karne sa nilagang patatas at mayonesa. Lumikha ng isang bagay na medyo kahawig ng tuna salad. At ang huling hiyas ay isang cake. Gawa sa ladyfingers at palaman ng margarina at asukal. Isang obra maestra. Sabi ni Alena. Kontento. Dumating si Marco alas 7. At alas 7:30. Lumitaw si Zenaida. Nakasuot ng bagong pantsuit. Ang buhok niya ay walang kapintasan. Suot ang mamahaling pabango. Alena. Darling. Sigaw niya. Nagpadala ng halik sa hangin. Kumusta na kayong dalawa? Masaya syempre. At ano ang hapunan? Hindi ako kumain buong araw. Alam mo na. Ang diet. May inosenteng mukha. Sinimulang ihanda ni Alena ang mesa. Una ang sabaw. Sumimsim si Zenaida at agad na umubo. Ano ito? Pampalasa. Recipe ng lola ko. Taga-probinsya siya. Sagot ni Alena na hindi natitinag. Ah. Probinsya. Tama. Sumunod ang kaning malagkit. Tiningnan ng biyenan ang kulay abong masa sa kanyang plato. Na may halatang pagkadiri. Sobra sa lutong kanin. Napakabuti para sa panunaw. Huwag na lang. Salamat. Nagda-diet ako. Hindi man lang niya ginalaw ang ituna salad. Nagsabing may allergy siya sa mayonesa. At nang may matagumpay na ngiti. Inilabas ni Alena ang cake. Tumayo si Zenaida mula sa mesa. Alam mo, medyo masama ang pakiramdam ko. Siguro stress lang ito mula kahapon. Marco, ihatid mo ako sa kotse. Pagkaalis nila,
Pumunta si Alena sa bintana. Mula doon, nakikita niya si Zenaida na galit na kumikilos. Pinagsasabihan ang kanyang anak habang sinusubukan nitong magpaliwanag. Sa wakas, sumakay ang biyenan sa kanyang kotse at umalis. Bumalik si Marco na nakasimangot. Alena, ano iyon? Anong bagay? Yung hapunan na iyon. Sinira mo ng sadya. Bakit mo naman nasabi yan? Nagpagod ako ng husto. Nagpagod? Sabi ng nanay ko. Hindi man lang daw ganyan ang pagkain sa military training. Pasensya na. Hindi ko alam na sobrang selan pala ng nanay mo. Sabi mo kumakain siya ng lahat. Lahat. Pero hindi basura. Paano mo ako nakayang kausapin ng ganyan? Marco. Buong araw akong nagluto. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Alena. Hindi na sayang ang kanyang mga klase sa drama noong kolehiyo. Agad na lumambot si Marco. Pasensya na. Mahal. Nag-overreact ako. Ganoon lang talaga ang nanay ko. Sanay sa isang partikular na standard. Naiintindihan ko. Ngayon, hindi na ako magluluto. Para sa nanay mo ulit. Pwede siyang magdala ng sarili niyang pagkain kung hindi sapat ang standard ko. Huwag ka namang ganyan. Ilalabas kita sa isang restaurant bukas. Tingnan natin. Bulong ni Alena at pumunta sa kanilang silid. Ang mga sumunod na araw ay dumaan sa isang kakaibang takbo. Malinaw na sinusunod ni Marco ang mga utos ng kanyang ina. Nagrereklamo siya sa mga maliliit na bagay. Hinihingi ang listahan ng mga ginastos. At nagpapahiwatig na dapat nilang irehistro ang kanyang parte sa ari-arian. Nagkunwari si Alena na isang nasasaktan ngunit masunuring asawa. Habang patuloy na nangangalap ng ebidensya. Ang kanyang telepono, na laging nagre-record, ay naging kanyang pinakamatalik na kaalyado. Isang gabi, nakakuha siya ng isang hiyas. Si Marco at ang kanyang kaibigang si Malik ay umiinom ng beer sa sala. Matapos ang pangatlong bote, lumuwag na ang mga dila. Isipin mo, Malik, ang nanay ko, nagplano para makuha ang kondo ni Alena. Galing, di ba? At mayaman ba ang babae o ano? Hindi naman. Sakto lang. Pero nakapangalan sa kanya ang kondo at ako ang naglabas ng pera. Kaya sa loob ng isang taon, magdidiborsyo ako. Makukuha ko ang bahay at malaya na ako. Paano kung idemanda ka niya? Ay demanda ako. Saan? Ang tatay niya ay isang ordinaryong manggagawa lang. Walang 2 sentimo para ipambayad sa mga abogado. Kakainin namin siya ng buhay ng nanay ko sa loob ng 2 araw. Si Alena, na nakaupo sa kabilang silid, ay ngumiti. Manggagawa lang. Ha? Tingnan natin. Mahal ko. 1 linggo makalipas. Nagpasya siyang sapat na ang kanyang ebidensya. Oras na para kumilos. Ang unang tawag ay sa kanyang biyenan. Tita Zeni. Si Alena po ito. Gusto ko pong humingi ng paumanhin para sa hapunan noon. Pwede po ba kayong pumunta bukas? Maghahanda po ako ng espesyal. Ay! Alena! Hindi ko alam. Sige na po. Gusto kong ayusin ang ating relasyon. Para na po kayong pangalawang ina sa akin. Ang huling pangungusap na iyon ay tila nagustuhan ni Zenaida. Sige na nga. Pupunta ako. Pero babalaan kita.
Napaka-partikular ko sa pagkain. Siyempre po. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Pagkatapos ay tinawagan ni Alena si Celia. Handa na para sa malaking araw bukas. Higit pa sa handa. Nasa akin na ang lahat ng papeles at isang maliit na regalo para sa biyenan mo. Anong regalo? Makikita mo. Magiging isang pasabog ito. Nang gabing iyon. Sinabi ni Alena kay Marco na tinanggap ng kanyang ina ang imbitasyon. Seryoso. Darating si Mama pagkatapos ng hapunan na iyon? Kinumbinsi ko siya. Sinabi ko sa kanya na gusto kong magkasundo kami. Mabuti yan. Iyan ang tamang ugali. Mahal ni Mama na iginagalang siya. Napansin ko nga. Uy. Marco. Paano kung mag-imbita tayo ng ilan pang tao? Mga kaibigan mo. Halimbawa. Para saan? Para mas masaya. Isang hapunan ng pamilya. Alainan. Magandang ideya. Iimbitahan ko si Malik at ang asawa niya. Si Talia at si Amara. Matutuwa si Mama. Gusto niya sila. Kinabukasan. Talagang naghanda si Alena. Nag-order siya ng pagkain mula sa isang magandang catering company. Maingat na pinalamutyan ang mesa at bumili pa ng mga bulaklak. Nagsimulang dumating ang mga bisita ng 7:00. Una si Malik at si Talia. Pagkatapos ay si Amara. At sa huli si Zenaida. Napakaganda naman ito. Sabi ng biyena na nagulat. Alena. Binabati kita. Ngayon. Ito ang standard. Umupo ang lahat sa mesa at nagsimula ang mga toast at papuri. Nag-relax si Zenaida at nagsimulang magkwento tungkol sa pagkabata ni Marco. Naaalala mo? Marco. Noong 5 anyos ka at sinabi mong mag-aasawa ka lang ng prinsesa. Mama. Naman. Maganda namang hiling para sa isang bata. Siyempre. Hindi ka nakakuha ng prinsesa. Pero hindi na rin masama si Alena. Ang hindi na rin masama na iyon ay nanatili sa hangin. Tumayo si Alena. Mga kaibigan. Gusto kong mag-toast para sa ating pamilya. Naway laging may katapatan. Tiwala. At pag-ibig dito. Itinaas ng lahat ang kanilang mga baso. At ngayon, patuloy ni Alena. Gusto kong ipakita sa inyo ang isang bagay na interesante. Ito ay isang recording na hindi ko sinasadyang nagawa noong araw ng aming kasal. Inilabas niya ang kanyang telepono. At pinindot ang play sa audio ni Zenaida na nakikipag-usap sa telepono. Ang silid ay napuno ng mabigat na katahimikan. Tanging ang boses ng biyenan ang lumalabas sa speaker. Simple lang ang plano. Maghihiwalay kami ng walang iskandalo at mapapanatili namin ang kondo. Namutla si Zenaida. Tumalon si Marco. Alena. Ano yan? Saan mo nakuha yan? Pinakamamahal kong asawa. Nagtatago ako sa ilalim ng kama. Gusto sana kitang biruin. Pero mukhang kayo ang talagang nabiro sa huli. Iyan. Iyan ay isang setup. Sigaw ni Zenaida. Peke yan. Talaga? At peke rin ba ito? Pinatugtog ni Alena ang recording ni Marco na nakikipag-usap kay Malik. Tiningnan ni Talia ang kanyang asawa ng may pagkadiri. At hindi lang iyan. Tumunog ang doorbell. Pumasok si Celia. May folder sa kamay. Magandang gabi. Ako si Attorney Celia Brooks.
Zenaida, para sa iyo ito. Inabot niya sa kanya ang isang sobre. Kinuha ito ni Zenaida na may nanginginig na mga kamay. Ano ito? Isang criminal complaint. Alam mo, nag-imbestiga ako ng kaunti. Lumalabas na ang pagkamatay ng yumaong asawa mo ay hindi kasing natural ng inaakala. Nakakatawa. Isang malusog na lalaki ay biglang namatay sa atake sa puso. Isang buwan matapos ilagay ng kanyang asawa ang lahat ng ari-arian sa pangalan niya. At siya nga pala. Walang autopsy. Iginiit mo ang cremation. Pero may testimonya ako ng isang nurse na nakakita sa iyong nag-iniksyon ng isang bagay sa SU ng iyong asawa. Ito ay isang panloloko. Isang kumpletong panloloko. Ngunit hindi iyon alam ni Zenaida. Lalo siyang namutla at napaupo sa kanyang silya. Hindi yan totoo. Wala akong ginawa. Hindi ko pinatay ang asawa ko at hindi ko binalak na pagnakawan ang manugang ko. Napahinto si Marco. Ma, totoo ba ang sinasabi niya tungkol kay Papa? Marco. Anak. Lahat yan kasinungalingan. May sakit ang tatay mo at ang paglipat ng lahat sa pangalan ko ay para sa iyo. Para lahat mapunta sa iyo. At ang kondo kasama si Alena ay para din sa iyo. Lumapit si Alena sa kanyang asawa. Marco. Narito ang mga dokumento. Ang paglipat mula sa aking account papunta sa iyo. Ang perang ginamit mo pambayad sa kondo. Pera ko. At narito ang tax return ng aking ama. Hepe ng inhinyero sa isang kumpanya ng depensa. Na maisweldong magpapalaki sa mga mata ng iyong ina. At ito ang mga papeles para sa aming tunay na kondo sa KIS. Hindi ang barong-barong sa probinsya na ininspeksyon ng nanay mo. At alam mo pa ba? Pwede kong tawagan ang pulis ngayon din at i-report kayong dalawa para sa panloloko. Pero hindi ko gagawin. Bakit? Tanong ni Marco sa mahinang boses. Dahil hindi ako tulad ninyo. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Tatayo si Zenaida ngayon din. Aalis siya at hindi na kailanman magpapakita sa buhay ko o kay Marco. Kung sakaling makita o marinig ko man lang ang tungkol sa iyo muli. Lahat ng ito ay diretso sa pulisya. At hindi lang para sa panloloko sa kondo. Tumayo si Zenaida na pajuwang-jiwang. Marco. Umalis ka na. Umalis ka na. Ma. Sabi niya sa isang talunang boses. Umalis ka na lang. Malakas na isinara ng biyenan ang pinto sa kanyang pag-alis. Gulat na gulat ang mga bisita. Si Talia ang unang kumilos. Malik. Aalis na rin tayo. At mag-uusap tayo sa bahay tungkol sa pagkakasangkot mo sa lahat ng ito. Umalis sila. Nagbulong si Amara ng isang awkward na paalam at nawala. Tanging si Alena, Marco, at Celia ang natira. Alena. Ako. Simula ni Marco. Huwag kang magsalita. Mag-impact ka na lang at umalis. Magpa-file tayo ng annulment bukas. Pero, hindi ba natin pwedeng subukang ayusin? Ayusin ang ano? Marco. Na pinagtaksilan mo ako. Na nakipagsabuatan ka sa nanay mo para pagnakawan ako. Na akala mo isa akong probinsyanang walang alam? Hindi. Mahal. Hindi iyon naaayos. Tahimik na nag-empake si Marco. Makalipas ang kalahating oras. Nasa pinto na siya kasama ang kanyang maleta. Alena. Seryoso. Ayaw ko. Ideya to ni Mama.
Hindi. Marco. Matanda ka na. Gumawa ka ng sarili mong mga desisyon. Umalis ka na. Umalis siya. At sa wakas ay pinayagan ni Alena ang sarili na umiyak. Niyakap siya ni Celia. Ang galing mo. Day. Isang tunay na mandirigma. Alam mo. Celia. Minahal ko siya. Naniwala ako sa kanya. Alam ko. Pero mas mabuting malaman ang katotohanan ngayon kaysa pagkatapos ng maraming taon. Tama ka. Salamat sa lahat. Mabilis at tahimik ang annulment. Hindi naghabol si Marco ng anuman. Marahil dahil sa takot sa iskandalo. Nawala si Zenaida. Sabi-sabi na nirahan siya sa isang kapatid sa Cebu. Nanatili si Alena sa kanyang kondo. Naghilom ng kanyang mga sugat at nagsimula ng bago. Lumipas ang mga buwan. Si Alena ay nasa isang kapihan kasama si Celia. Nagkakape at nagtatawanan sa isang biro nang pumasok ang isang matangkad. Malapad ang balikat na lalaki na may mga matang kulay pulot at isang bukas at mabait na ngiti. Lumapit siya sa counter. Umorder ng kape at sa sandaling iyon. Nagtama ang kanilang mga mata. Umiti siya at tumango. Umiti pabalik si Alena. Sino yang tinitingnan mo? Si Conicelia sa kanya. Ha? Wala. Sos. Kunwari pa. Ang gwapo niya. Lumapit nga ang lalaki sa kanilang mesa. Pasensya na. Mga binibini. Pwede ba akong makiupo rito? Walang bakanting mesa at kailangan kong magtrabaho sa laptop ko. Sige lang. Sagot ni Celia. Sinipa si Alena sa ilalim ng mesa. Umupo siya. Binuksan ang kanyang computer. At nakita ni Alena ang mga blueprint. Sa screen. Inhinyero ka? Tanong niya nang hindi nag-iisip. Isang design engineer. Ikaw din ba? Sa pagsasanay. Ngayon, nagtatrabaho ako sa procurement. Wow! Isang kasamahan. Ako si Julian. Si Alena. Ikinagagalak kitang makilala. Nagsimula silang mag-usap. Sinabi ni Julian na kararating lang niya mula sa isang mahabang assignment. At nagtrabaho siya sa parehong research center. Kung saan nagtrabaho ang ina ni Alena. Ilang taon na ang nakalipas. Si Celia, na may malaking pag-iingat, ay nagpaalam na may kailangang asikasuhin. Hindi na walang kindat muna sa kanyang kaibigan. Nanatili sina Alena at Julian sa kapihan hanggang sa oras ng pagsasara. Nag-uusap tungkol sa trabaho, mga libro, at pelikula. Alena, bigyan mo ako ng numero mo. Gusto kong ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Sabi niya habang paalis sila sa lugar. Umiti si Alena at idinikta ito sa kanya. Tatawagan kita bukas. Hihintayin ko. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang kanyang puso ay kumakabog at hindi niya maalis sa isip si Julian. Huwag kang mahulog. Alena, huwag kang gumawa ng isa pang hakbang. Wala nang pagiging inosente. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit hindi sumusunod ang kanyang puso. Tinupad ni Julian ang kanyang salita at tinawagan siya kinabukasan. Inanyayahan siya sa isang jazz club. Pagkatapos ay isang konsyerto. Isang lakad sa Luneta Park. Isang hapunan sa isang maliit at maginhawang restoran. Siya ay maalaga.
Mapagmahal. May malaking sense of humor. At higit sa lahat, tapat. Walang laro. Walang maskara. Sa ikatlong date, nagpasya si Alena na ikwento sa kanya ang tungkol sa kanyang nabigong kasal. Makinig si Julian ng maingat. Nang hindi sumasabat. Alam mo, Alena, ang dati mong asawa ay isang kumpletong tanga. Napakawalan ang isang babaeng tulad mo para sa purong kasakiman. Talaga bang naniniwala ka dyan? Sigurado ako. Anumang normal na biyenan, dapat ay nagdarasal para sa isang manugang. Tulad mo, matalino, maganda, independiente. Namula si Alena. Nag-i-exaggerate ka. Hindi kahit kaunti. At sasabihin ko pa sa iyo ang isang bagay. Nagpapasalamat ako na isa siyang gago. Kung hindi kita makikilala. Isang buwan makalipas. Ipinakilala siya ni Julian sa kanyang ina. Si Nelia. Isang matamis at edukadong babae. Isang propesora sa panitikan. Tinanggap siya ni Nelia na parang isang anak na babae. Marami nang ikinuwento si Julian tungkol sa iyo. Masaya ako na sa wakas ay nakahanap siya ng babaeng karapat-dapat. Habang nagkakape, nagkwento si Nelia ng mga nakakatawang anekdota mula sa pagkabata ni Julian. Habang namumula siya at hinihiling na huwag siyang ipahiya. Ang kapaligiran ay mainit, pamilyar, at puno ng lambing. Isang araw habang naglalakad sa lungsod sa paglubog ng araw. Nakasalubong nila si Marco. Kasama niya ang isang hindi kilalang babae. Mukha siyang malungkot, payat, at malumbay. Nang makita si Alena sa braso ni Julian, tumigil siya. Alena. Hi. Marco. Mukhang maayos ka. Salamat. Ikaw din. Ito ay kasinungalingan. Ngunit ayaw saktan ni Alena ang kanyang damdamin. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat. Hindi na kailangan. Nakaraan na yon. Wala na ang nanay ko ng tuluyan. Wala na kaming ugnayan. Ikinalulungkot ko. Taos pusong sinabi ni Alena. Sa kabila ng lahat ng pagkakanulo. Ang pagkawala ng isang ina ay laging masakit. Tumango si Marco at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ang kanyang kasama ay nagtatanong sa kanya. At sumasagot siya sa iisang salita. Dati mong asawa? Tanong ni Julian. Gusto mo bang pag-usapan? Hindi. Siya ang nakaraan. Nasa akin ang kasalukuyan at ang hinaharap. Tumingin siya sa kanya at mumiti. Hinawakan ni Julian ang kanyang kamay. Nang gabing iyon, nakatanggap si Alena ng tawag mula sa kanyang ama. Prinsesa, kumusta ka na? Mabuti naman. Tay, naririnig ko sa boses mo. Mabuting tao yang si Julian mo. Inalam ko ang tungkol sa kanya ng kaunti. Ano? Tay, may karapatan akong malaman kung sino ang dinedate ng anak ko. At ang bata ay mahusay. Mabuting pamilya. Masipag. Walang bisyo. At higit sa lahat, tinitingnan kanya na para kang ikawalong himala ng mundo. Tay, naman. Sinasabi ko lang ang totoo. Alagaan mo siya. At alagaan mo rin ang sarili mo. 6 na buwan makalipas. Nag-propose sa kanya si Julian ng walang malaking palabas o pampublikong eksena. Simpleng habang naghahapunan sa bahay.
Inilabas niya ang isang singsing at sinabing, Alena, pakasalan mo ako. Gusto kong gumising kasama ka tuwing umaga. Gusto kong magkaroon ng mga anak na kamukha mo. Gusto kong tumanda sa tabi mo. Tumawa at umiyak si Alena nang sabay-sabay ng sinabi niyang, ang kasal ay simple. Tanging malalapit na kaibigan at pamilya lamang. Nang walang luho o palabas. Si Celia ang maid of honor at umiyak sa buong seremonya. Sobrang saya ko para sa iyo. Day. Inihatid siya ng ama ni Alena sa altar at bumulong. Ipagmamalaki ka ng nanay mo. Malakas katulad niya. Umiyak si Nelia sa tuwa habang niyayakap ang kanyang bagong manugang. Maligayang pagdating sa pamilya. Anak. Nang gabing iyon. Nang makaalis na ang mga bisita. Umupo sina Alena at Julian sa balkonahe ng kanilang kondo. Umiinom ng champagne at tumitingin sa mga bituin. Alam mo, sabi ni Alena, sa tingin ko, sulit ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Ang buong kwentong iyon. Kung hindi iyon nangyari, hindi kita makikilala. Tadhana. Ngumiti si Julian. Hindi ako naniniwala sa tadhana. Sa tingin ko, tayo ang gumagawa ng ating sariling buhay. Ang matalino kong inhinyero. Sabi niya na nakangiti. Matulog na tayo. Tara na. Pero alam mo ba, hindi na ako magtatago sa ilalim ng kama ulit. Nagtawanan sila at pumasok sa loob. Lumipas ang 1 taon. Si Alena ay nasa opisina ng doktor. At hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Binabati kita. 8 linggo ka ng buntis. Umalis siya sa klinika na parang nasa panaginip. Buntis? Magkakaroon sila ni Julian ng isang sanggol. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan siya. Ngunit huminto siya. Ang balitang iyon ay dapat ibigay ng personal. Nang gabing iyon, naghanda siya ng espesyal na hapunan. At isinuot ang parehong bestida na suot niya nang mag-propose si Julian. Dumating siyang pagod mula sa trabaho. Ngunit nang makita ang mesang nakahanda at ang kanyang asawang bihis na bihis. Nagulat siya. May nakalimutan ba akong petsa? Isang anibersaryo. May maganda akong balita. Napakagandang balita. Inabot niya sa kanya ang imahe ng ultrasound. Tiningnan ito ni Julian sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumingala na hindi makapaniwala. Totoo ba ito? Totoo. Binuhat niya si Alena at nagsimulang paikutin siya. Magiging tatay na ako. Alena. Mahal ko. Magiging magulang na tayo. Ang mga sumunod na buwan ay mabilis na lumipas. Inalagaan siya ni Julian na para siyang gawa sa salamin. Tinutupad ang lahat ng kanyang mga pinaglilihian. Nag-crave ng strawberry ng 3:00 ng umaga. Pupunta siya sa kabilang dulo ng lungsod para hanapin ito. Nasusuka sa amoy ng kape. Nawala ang kape sa bahay. Nagniniting si Nelia ng mga medyas at damit ng sanggol. At nag-order ang ama ni Alena ng pinakamagandang kuna sa merkado. Nagustuhan mo ba ang kwento at saang lungsod ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang super thanks. Para maipagpatuloy ko ang pagdadala ng mas maraming kwentong tulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Inaasahan ko ang iyong mga komento sa kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay. Nang may pagmamahal at paggalang.